So what is up guys? Yun, good morning sa inyo, good afternoon, good evening kung nasan man kayo nanonood or kung anong oras man kayo nanonood. So ayun, ito samahan nyo ako ngayon at mag-update ako ngayon kung ano na yung mga naging na-accomplish ng ating mga pintor sa ating activity na painting works. Yes! So kung anong area na, kung saang area na yung mga napinturahan nila, na apply ng skim coat, first coat, second coat, or primer, or kung may na-finish na ba sila. So bale ito, meron akong dalang key plan. So bale ito, nag-print ako nitong key plan na to para hindi ako mahirapan na ma-monitor kung saang area na yung mga nagawa nila ng activity. Yan, bale nilagyan ko to, ito bawat floor plan niya. Nilagyan ko ng first coat, second coat, and final coat. So yun, inihiwalay-hiwalay ko sila para mas madali kong ma-determine kung ilang percent na yung na-install or na-applyan nila ng painting and kung ilan pa yung percentage ng balance na kailangan nilang tapusin sa project na to. So yun, tara, samahan niyo ako. So bale ito yung second floor natin. Halos tapos naman na nila dito sa second floor. So, pero double check pa rin natin baka may mga nakaligtaan na hindi pa napinturahan. Yan, ito yung mock-up area namin. So, ito nga, ito yung magiging finish dapat talaga ng wall natin base sa plano. So, ganito yung ginagawa ko. For example, ito yung plano ko, yung key plan natin. Itong area na to, yung mock-up natin, dito siya sa plano, dito siya, banda na to. So, ang gagawin natin dyan, dahil ito, naka-finish na siya, naka-final na siya, final coat na siya, or naka-latex semi-gloss paint na siya, which is yun yung ano natin, yung finish na nakalagay sa design. So, mamarkahan ko na siya dito sa aking key plan. So, bali ganyan, ito. Lagyan ko na siya ng markings na ibig sabihin yan, tapos na siya na malagyan ng final coat. So, ganyan lang. Tapos, pumunta na ako sa laptop ko. Doon ko nagagawin yung computation gamit ang Plan Swift. So ayan guys, bibigay lang ako sa inyo ng konting knowledge or kaalaman na natutunan ko sa mga veterano na ating pintor dito sa site. So i-share ko lang sa inyo yung natutunan ko sa kanila based sa experience nila sa kanilang pagpipintor. So bale, tinanong ko kasi sa kanila kung paano bang proseso, kung ano yung mga procedures step by step na ginagawa nila from skim coating hanggang sa final coating or yung pag-apply na ng mismong pintura o nakalagay doon sa mismong plano. So bale, ang unang-una nilang ginagawa kapag tapos ng maplasteringan ang ating mga wall or ceiling, ang first step na ginagawa nila is nagpa-first coat sila ng skim coat kung saan tayo magpipintura. So unang-una, first coat ng skim coat. After matuyo nun, next step is sa second coat naman sila ng skim coating. And then after nun, pag natuyo na yung second coat, ginagawa naman nila ay gumagamit sila ng sandpaper or nililihan nila ngayon yung wall na may second coat na ng skim coat para pakinisin. And then after nila magliha, next na ginagawa is ina-apply na nila ito ng primer. Baling primer coat or yun yung ginagamit para mas lalong dumikit yung nagiging wall or ceiling finish natin. And then lastly, yun yung application ng finish natin na paint. So dito sa site namin, ang gagamitin namin finish sa painting is yung latex semi-gloss paint na tool white ang kanyang color. So ito, papakita ko sa inyo yung example ng finish na color ng paint namin dito. So bale, ito na yung magiging kulay or yung finish ng ating wall and ceiling natin. Yan. Tawag dyan is latex semi-gloss paint. Tool white ang color niya. So ayun lang guys. Ito papakita ko sa inyo yung first coat, skim coat, second coating, and primer at saka yung finish niya. So tulad nito. Ito sa wall na to. First coat pa lang siya. Dahil makikita natin may mga butas-butas pa siya. Ayan. Bali, first coat pa lang ay ng skim coat.
Ito naman ay second coating na siya ng skim coating. Ayan, ganyan. Medyo natakpan na yung mga butas-butas. Pero hindi pa siya ganun ka-finish ng maayos. Hindi siya pulido. And ito naman, makikita niyo yung pinakaiba niya. Second coat, ito yung may primer na. So makikita mo, mas white na, kita na yung kulay ng pagkaputi nitong wall na kinulayan. So yan yung pinakaiba niya. Second coat na wala pang primer, and then ito may primer na siya. So ayun. And then lastly, ito na yung finish. So kitang-kita na natin, sobrang puti na niya. And then makinis siya. And then ayun, hindi katulad nung sa second coating ng skim coat, medyo yellow pa siya. Ito white na talaga siya. So ayun lang guys. So ito yung ginagamit ng mga pintor namin na skim coat. Yan, hindi po to sponsored ha. Supremo skim coat. Yan. So ano siya, less powder, moisture proof, good leveling, anti-cracking siya. So ang ginagawa dyan, ayan naman niya, ilalagyan nila yan ng konting tubig para lumapot. Tapos yun yung ipapain nila sa wall natin or sa ceiling. Ito, ginagamit nila ito pang halo. Dito siya. Ayan. So, bale, ito na nga yung ginagawa ko. After kong bumisita sa site namin, so, meron akong ginagamit na isang software which is itong PlanSwift. Bali, ito yung software na ginagamit ko para ma-monitor kung ano yung mga nagiging accomplishment per day dito sa painting works na ginagawa natin. Sobrang madali lang gamitin itong software na to, and malaking tulong ito para sa akin dahil mas napapadali na ako sa pag-estimate sa kung ilang area na ang nako-cover or natatapos ng ating mga pintor sa kanilang painting works. Bali, dito sa nakikita nyo sa screen, itututong mo lang ng parte ng plano kung saan na yung mga meron ng painting or nagawang activity, and then kung saan na lang niyang mako-compute ang area na to. At kung ang kailangan mo namang computing area ay yung sa mga wall, kukunin mo lang yung linear meter ng isang wall, and then i-multiply mo na lang siya sa height para mas madali mo makuha. And then yan, ina-update ko naman siya dito sa aking PowerPoint para mas madaling makita ang progress ng isang activity na ginawa kahapon at ginawa ngayon. Hi guys, hanggang doon na lang muna yung ating vlog about sa painting works, and sana ay may natutunan kayo kahit papano, and I hope na makatulong sa inyo for future purposes para sa ating mga darating na mga engineers sa ating bansa. So yun lang guys, and ingat kayo palagi, and don't forget to like and share our video para may iba pang matuto. Okay, so yun lang guys.